Ayan po. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil bukod sa ginabayan niya ang mga kabataan, ayan, natapos na po yung wirings. At tayo po ay magtuloy-tuloy na po at inihiling ko po ang lahat ay buksan ang kanilang mga Biblia sa Luke chapter 2 verse 1 to 20. Sulat po ni Lucas, kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 20. Luke chapter 2 verse 1 to 20. Kung yung pong nakita ay sabayan niyo po ako sa pagbasa at ito po ang sinasabi sa aking salin. Nangyari nga ng mga oras na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito ang unang talaang mamayan na ginawa ng sa Corinto ay gobernador sa Syria. At nagsiparoon ang lahat upang sila ay magtala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Verse 4, at si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagay Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David. Upang patala siya pati si Maria, na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. Verse 6, at nangyari, samantalang sila'y nangaroon, at naganap ang mga karawang dapat siya'y manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalit niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Verse 8, ay may mga pastor na mga tupa sa lupain ding yaon na nasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluluwalhatian ng Panginoon ay nagsiliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangagtakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mangagtakot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Verse 12, at ito ang sa inyo ay magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit at nangagpuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari ng lisanin sila ng mga anghel at nangagpasalangit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem. At tignan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sila'y dali-daling nagsiparoon at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose. At ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. Verse 17, at nang makita nila yaon ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Verse 19, datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga panalitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. Verse 20, at nangagbalik ang mga pastor na niluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita ayon sa sinabi sa kanila. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa umagang pong ito ay tutunghayin natin ang Panginoon bilang isang sanggol, kung paano siya ipinanganak at sino yung mga nagpuri sa kanya. At tinatawag ko na po ang ating tagapagsalita na si Jerry Mar Apable. Good morning po mga kapatid. 2 oras po sana itong mensahe na to kaso mukhang 20 minutes na lang ang binibigay sa akin. Merry Christmas po sa inyo. Isang paalalang pagbati po yan na sa pagdiriwang natin ngayong Kapaskuhan ay si Kristo ang dapat na maging diwa nito. Siya ang maging sentro ng ating pagdiriwang. No? Kaya nga po, di ba, Merry Christmas ang tawag sa kanya. Hindi naman natin sinasabing Merry Santa Mass. Hindi naman natin sinasabing Merry Food Mass. No, kaya Merry Galo.
Although magaganda po yan at willing akong tumanggap ng mga yan, hindi naman po yan ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang. No? Ang pagdiriwang po natin ay inaalala natin yung panahon kung saan ang Diyos na hindi nasasaklaw ng panahon, wala siya dun sa limit ng 24 hours, ay nagkatawang tao at pumasok sa panahon nating mga tao. No? From being timeless, pumasok siya dun sa time natin. Yung liwanag ay nagpunta dun sa madilim nating mundo. Ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito ay pinamagatang The Dawn of Salvation, the birth of Christ. Ano po ang ibig sabihin ng dawn? Pag sinabi pong dawn, ito po ang unang paglitaw ng liwanag bago ang pagsikat ng araw. No? Sa ibang salita, ito ay bukang liwayway. Sabi po sa Matthew 4 verse 16, nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Pwede po bang papatayin na lang muna nitong electric fan sa taas ko? Ayan, maganda po yung sinasabi nitong talatang ito at may kinalaman po ito sa kapanganakan din ng Panginoong Hesus. No? Madilim ang mundo natin eh. At pumunta siya dun sa madilim na mundong yon. Sa umagang ito, titingnan po natin yung tatlong pasimula dahil sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Tatlong bagay na napasimulan dahil sa kanyang kapanganakan. Manalangin po muna tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil meron kaming ipinagdiriwang na ganito. Nagagalak po kami dahil natupad ang sinasabi sa kasulatan na magpapadala kayo ng tagapagligtas, ng Mesyas. At totoo nga pong nangyari ito. At sa umagang ito, inaalala po namin ang kagandahang loob niyo sa amin nang ipadala niyo ang inyong bugtong na anak. Tulungan niyo po kami sa aming pagtingin sa inyong mga salita, sa aming pagsisiyasat tungkol sa naging epekto ng kapanganakan ng aming Panginoong Hesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Gaya po ng sinabi ko kanina, may tatlong pasimula na titingnan po tayo tungkol dun sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ang pinakauna po dyan ay ito. Ang kapanganakan ni Kristo ang pasimula ng katuparan ng napakaraming propesiya tungkol sa Mesyas. Alam niyo po, bago pa lang, hindi bago, kundi kababagsak pa lang ng tao sa kasalanan. Doon pa lang sa fall, sa Genesis 3, babalik po tayo sa Garden of Eden. Doon pa lang sa panahon na yon, nagbigay na ng salita ang Diyos na meron siyang ipadadala na dudurog sa ulo ng ahas. Sa Genesis 3:15. Yan po ang pinakaunang magandang balita na ibinigay sa taong nagkasala. Ang kanyang anak ay dudurugin ang iyong ulo. Sabi ng Diyos dun sa ahas. At pagkatapos po niyan ay nasundan na ito ng napakarami pang ibang mga propesiya tungkol sa Mesyas o tagapagligtas na darating. Binigyan po ng pangako si Abraham, si Isaac at si Jacob. Binigyan din ng pangako ang Israel na magpapadala ang Diyos sa kanila ng isang propeta na kagaya ni Moises. Tapos napakaraming mga propeta na nagsabi pa tungkol sa Panginoong Hesus. Andyan po sila Jeremias, nandyan sila Isaias na nagsalita tungkol sa lingkod ng Panginoon na maghihirap dahil sa kasalanan ng tao. Kahit dun po sa mga awit, sa Psalms, marami pong propesiya na mababasa tungkol sa Mesyas o tagapagligtas. At lahat po ng propesiya na yan ay may katuparan sa Panginoong Hesus. Sino po ang mag-aakala na yung mga pangit na bagay, yung mga madidilim na pangyayari sa buhay ay hindi magiging hadlang para tuparin ng Diyos ang kanyang mga salita? Ba, isipin natin kasi parang kontra nga yun eh. So pipigilan niya talaga lahat ng pwede niyang gawin. Gagawin niya lahat ng pwede niyang gawin para lang pigilan ang plano ng Diyos. Pero dun sa binasa kanina ng kapatid na Jepoy, malinaw po na kahit yung mga masasamang pangyayari ay hindi pwedeng hadlangan
ang sinabi ng Diyos. Ano po yung mga masasamang pangyayari na yan? Kung ngayon nagsasaya po tayo eh. Pero kung babalikan natin yung unang Pasko, hindi po masaya yung mga pangyayaring yon. Yung una na nga lang po, yung unang binanggit na pangalan ni Kuya Jepoy kanina, si Augustus Caesar or si Emperor Augustus. Siya po yung nag-declare ng census. Para saan po ang census? Buwis. Magbabayad na naman. Ang dami na po nilang binabayarang buwis. Ang dami na nilang gastusin siguro sa buhay. Tapos, dadagdagan pa yun, papatungan na naman. Maganda po ba ang motibo ni Emperor Augustus? Kaya siya nag-declare ng census? Ito po ba ay para bigyan niya ng glory ang Diyos? Hindi po yun ang layunin niya, kaya nagpatawag siya ng census. Ang layunin ni Emperor Augustus ay para magpayaman, para lang po yun sa sarili niya. Isa siyang emperador na pagano, may masamang layunin, pero sino ang mag-aakala na yung layunin niya ay hindi kayang hadlangan at gagamitin pa ng Diyos para bigyang katuparan yung kanyang salita? Si Jose, bago po itong binasa ng kapatid na Jepoy kanina, alam na po ni Jose na nagdadalang tao si Maria. At sinabihan na rin po siya ng anghel na huwag kang matakot na kunin si Maria bilang iyong asawa. So iisipin po natin, wala naman talagang plano si Jose, pati si Maria na umalis doon sa kanilang tinitirahan at lumayo. No? Wala po yun sa plano nila. Siguro nga po, si Jose ngayon ay nag-iisip na or meron na siya mga pinasukang mga kontrata o kaya iba pang trabaho. Kasi bago pa po yung balita ng anghel, isa lang po ang alam ni Jose na bubuhayin niya, si Maria. Pero nung nabalitaan niya sa anghel, na nagdadalang tao si Maria, dalawa na ngayon yung kailangan niyang buhayin. Unexpected po yan. So bilang isang magiging padre de pamilya, kailangan niya talagang kumayod at paghandaan itong bagay na ito. So maintindihan niyo po, posibleng si Jose ay pumasok na sa iba't ibang mga kontrata para lang may kitain, para ihanda ang kanyang family para dun sa sitwasyon na yun. Tapos biglang mag-a-announce ng census si Emperor Augustus. E de kung meron na siyang trabaho sana niya next week, kailangan niyang i-cancel yun kasi pupunta sila sa malayong lugar. Magbabiyahe sila sa Bethlehem. Inconvenient po yan para kay Jose. Eh paano pa po si Maria? Yung mga nakaranas na po ditong magbuntis, mga anak, Kuya Jepoy. Yung mga nakaranas na po, di ba? Ate Len. Kapag nandun na po kayo dun sa ano, pang-siyam o kahit dun sa pang-walong buwan pa lang, hirap na pong gumalaw, di ba? Hirap nang gumalaw eh. At kailan po itong biyahe nila papuntang Bethlehem? Manganganak na po si Mary. Ibig sabihin, ang lobo na ng tiyan niya tapos ang layo ng lalakbayin nila, very inconvenient din po yan kay Mary. Ang hirap gumalaw sa ganong kalagayan. Masaya po ba yung mga pinagdadaanan nila? Maganda ba yung circumstances nila? Hindi po. Pero sa kabila ng mga circumstances na yan, hindi nila alam ang Diyos kumikilos para tuparin ang isang propesiya na nagsasabing sa Bethlehem ipapanganak ang Mesyas. Kung hindi po nag-declare si Emperor Augustus ng census, pupunta ba sila Joseph at Mary doon? Baka hindi po. Pero ginamit yun ng Diyos para tuparin ang kanyang salita. Hindi po naging hadlang yung mga masasamang pangyayari para tuparin ng Diyos yung kanyang sinabi. Pinapaalala po sa atin dito yung sinabi sa Romans 8 verse 28. Ang sabi po, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." No? All things, sabi po diyan. Hindi niya sinabing good things. Kaya nga po tayong mga mananampalataya, wala po sa atin yung positive thinking. Kasi negative man o positive ang nangyayari sa buhay natin, kung mahal natin ang Diyos, lahat ng nangyayaring yan, mabuti man o masama, ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti natin. No, sino po ang mag-aakala na yung mga hindi magagandang circumstances na dinaanan nila Joseph at Mary ay may kinalaman sa kaligtasan natin?
Pero ang sasama po nung nangyari sa kanila, di ba? Very inconvenient. And yet, very essential yun para sa salvation natin. Yan po ang Diyos natin. Pag may sinabi siya, tutuparin niya yan. At wala pong pwedeng humadlang dun sa plano na yun. Walang pwedeng humadlang sa sinabi niya sa kanyang salita. At yan po yung dapat magbigay ng encouragement sa atin na lalo nating pagtiwalaan, panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos na mababasa natin sa kanyang mga salita. Tinupad niya po yung pagdating ng Mesya sa Bethlehem. Meron pa pong mga propesiya na hindi pa natutupad. Pero dahil tinupad niya yung mga propesiya na may kinalaman sa Panginoong Hesus, makakatiyak tayo ngayon na yung mga natitirang hindi pa natutupad na propesiya ay tutuparin din. Mangyayari din po ang mga yan. Sinabi ng mga anghel nung paakyat ang Panginoong Hesus, kung paano niya siya nakitang umalis, ganyan din siyang babalik. So babalik ang Panginoong Hesus sa Mount of Olives. Hindi pa po yan nangyayari. Pero kung nangyari yung kanyang unang pagdating, tinitiyak sa atin ang salita ng Diyos na mangyayari din yung susunod na pagdating niya. Yan po yung una, no? Ang kapanganakan ng Panginoong Hesus, ang simula ng napakaraming propesiya, ng katuparan ng napakaraming propesiya tungkol sa Mesyas. Tingnan po natin yung pangalawa. Ang kapanganakan ni Kristo ang pasimula ng mga kahihiyang dadanasin niya. Yung mga kabataan po nung overnight nanood ng Narnia, nakita nyo kung paano hiniya si Aslan, di ba? Nung dinala na siya para patayin, tapos kinalbo pa siya kasi nandun yung glory ng lion eh, nasa buhok niya. Inalis pa yung glory na yon. Talagang nilagay siya sa kahihiyan. Ang sabi ng scriptures tungkol sa Panginoong Hesus ay ito. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. He is the Creator God. Pero anong sabi po ng scriptures? Kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan ni Kristo, hindi siya kinilala ng mundo. Sabi po sa John chapter 3 verse 19, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Balikan po natin yung unang Pasko. Habang napakasarap ng tulog ng mga religious leaders, habang naghihilik pa siguro yung mga very powerful and very influential people dun sa bayan ng Israel ng mga panahon na yon, nasaan ang Panginoon? Nandoon po sa kainan ng hayop. Nandun siya sa kainan ng hayop. Yung mga makasalanan, yung mga kaaway niya, ang sarap ng higaan. Pero yung pinakauna niyang hinigaan nung naging tao siya, kainan ng hayop. Hindi nga po yun yung natural na pinaglalagyan ng bata nga o bagong panganak. Sa panahon nila, hindi po yun ang natural na lagayan ng bagong panganak. Pero doon siya nilagay. Kahit nga po yung mga pinanganak lang sa bahay, maayos pa rin yung pinaglalagyan nila. Pero yung Diyos na lumikha, na nagkatawang tao, saan siya nilagay? Sa kainan ng hayop. Nilagay siya sa kahihiyan para tayong mga makasalanan na nalagay sa kahihiyan dahil sa kasalanan ay mailagay sa kalwalhatian. Naging mahirap siya para tayo ng mga naging mahirap dahil sa kasalanan ay maging mayaman sa pamamagitan niya. Yan po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, chapter 8 verse 9. Sabi po, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman siya doon sa langit ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Dahil po nagkatawang tao ang Diyos, dahil nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, naranasan niya ang maging tao. Naranasan ng Diyos kung paano maging tao. Yes, all-knowing siya. Alam niya ang lahat ng bagay.
pero iba yung maranasan mo kung ano yung maging tao. Di po ba? Nakikita nyo po ano po yung mga masasarap na kinakain ng langgam. O kaya, hindi na lang langgam. Halimbawa, tipaklong. Mga halaman po ang kinakain yan, di ba? Meron po ba dito sa ating willing maging tipaklong? Ayaw nyo naman po sigurong mamiss yung handaan ngayong Pasko, no? At puro damo lang yung kakainin nyo. Hindi nyo po gugustuhin yun. Yung convenience din na meron kayo na mainit-init na tinutuluyan sa kabila ng lamig, iba din. Pero kapag naging tipaklong kayo, wala na yung mga bagay na yan. Wala yung masarap na kinakain nyo, yung masarap na tinutulugan nyo, wala yan. At ano po yung illustration na yan kumpara sa nangyari sa Diyos? Diyos siya eh. Sentro siya ng pagsamba sa langit, tapos nagkatawang tao siya. Pero nung nagkatawang tao siya, binastos siya. Hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap. Saan siya nilagay? Kainan ng hayop. Nilagay siya sa kahihiyan. Naranasan niya ang maging tao. At hindi lang basta-basta maging tao, kundi yung mga bagay na ayaw nating maranasan, pati yun, dinanas niya. Kaya kapag meron po tayong mga pinagdadaanan, pwede po nating lapitan ng Panginoon. Pwede natin siyang lapitan kasi naiintindihan niya po tayo. Hindi natin masasabi na hindi tayo naiintindihan ng Diyos dahil naiintindihan niya tayo kasi nagkatawang tao siya. Alam niya kung ano ang pinagdadaanan nating mga tao. Kaya kung may problema po kayo, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa Panginoon. Yung kahihiyan na dinanas niya ay kailangan natin para sa ating kaligtasan. Nilagay siya sa kainan ng hayop. Yung sarili niyang bayan, hindi siya kinilala. Yung sarili niyang pamilya mismo, hindi siya pinaniwalaan. Sarili niya na pong pamilya yan. Ha? Yung religious leaders sa panahon nila, halos lahat yun laban sa kanya. Kung meron mang sumusunod sa kanya ng mga religious leaders, secret followers niya pa. Tapos sa gitna ng problema, iniwan siya ng kaibigan niya. Iniwan siya ng mga kaibigan niya. Trinaydor siya ng isang kaibigan. Tapos yung isa pang kaibigan niya, sumampa pa na hindi siya kilala. Samantalang yun yung pinaka-close niya. Tapos bigla kang sasabihan na, hindi ko kilala yung taong yan, mamatay man ako. Dinanas niya po yung kahihiyan na yan. Binastos siya, sinampal, inapi, sinaktan, hinubaran, at ipinako sa krus at namatay. Lahat po ng kahihiyan na yan ay dinanas niya para sa akin at para sa iyo. Dinanas niya yung kahihiyan na yan mula nang ipanganak siya doon sa Bethlehem. Pumunta po tayo doon sa pangatlo. Ang kapanganakan ni Kristo ang bukang liwayway ng kaligtasan. Hindi po ito nangangahulugan na bago magkatawang tao ang Panginoong Hesus ay walang naligtas sa lumang tipan. Okay? Hindi po natin tinuturo yun dito. Kahit doon pa man po sa panahon ng lumang tipan ay may mga naliligtas na. Pero ano po ang ibig sabihin nito na ang kapanganakan ni Kristo ang bukang liwayway ng kaligtasan? Kasi po, ang kaligtasan natin at ang kaligtasan ng mga tao sa lumang tipan, kahit mula pa sa panahon po nila Adan at Eva, iisa lang ang batayan yan. Ang batayan po niyan ay nangyari nung magkatawang tao ang Panginoong Hesus. Sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, tinupad niya ang kautusan, namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Pero pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. At lahat po ng yan nangyari nang siya ay magkatawang tao. Yan po ang basihan ng kaligtasan natin. Hindi po nakabase ito sa magagawa natin, hindi ito nakabase sa sinasalihan natin, kundi nakabase ito sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yung mga tao sa lumang tipan, nakatingin sila dun sa pag-asa sa gagawin ng Diyos
sa gagawin ng tagapagligtas doon sa krus ng Kalbaryo. They are looking forward to the cross. Pero tayo po, na nasa panahon ng New Testament or church age, we are looking backwards. Ang tinitingnan natin ay yung natapos na ginawa ng Panginoong Hesus. Pero iisa, yun lang po ang batayan ng ating kaligtasan. Kaya dito po sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, ipinapakita na ngayon ng Diyos kung paano niya ililigtas ang sangkatauhan. Yan po ang pinapakita niya. Napakaganda pong pansinin na ang nagbalita nung magandang balita ng kapanganakan ng tagapagligtas ay isang anghel. Sinabi niya po yan doon sa mga pastol. At anghel din po ang nagbalita na ang libingan ay wala ng laman. Pagdating po doon nung ilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus, sabi nung isang anghel, wala na siya rito. Wala na siya rito. Anghel ang nagbalita sa kanyang pagdating dito, anghel ang nagbalita sa kanyang muling pagkabuhay. Ano po ang naging epekto ng mga balitang ito? Nabasa ng kapatid na Jepoy kanina yung tungkol sa ginawa ng mga pastol, no? Talagang pinuntahan nila, chinek nila kung totoo nga. Iba po ito kumpara doon sa ginawa sa yung mga Pharisees, yung mga religious leaders. Alam nila yung sinabi ni Propeta Mikas, pero hindi nila pinuntahan yung Bethlehem. Itong mga pastol, siguro mga illiterate pa nga po sila kumpara doon sa mga religious leaders. Pero nung narinig nila yung balita mula sa anghel, ang una nilang ginawa ay nagkasundo na pumunta para tingnan kung totoo yung balita ng anghel. At nakita nga nila yung bagong panganak na bata. At nakita po natin, narinig natin kanina from the scriptures, kung gaano kasaya itong mga pastol na ito, kung gaano binago ng balitang yon ang kanilang buhay. At ano po ang naging epekto ng balita ng anghel tungkol dun sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus? Mula sa pagiging mga duwag, natatakot silang mahuli din para mapatay kagaya ng Panginoong Hesus. Takot na takot po yung mga alagad nun. Pero matapos ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, nang malaman nila yung balitang yon, lumakas ang loob nila. At kaya na nilang mangaral kahit dun sa templo kung saan naroroon yung kinatatakutan nila noon ng mga huhuli sa kanila. Kaya nilang mangaral dun. Nagbago din ang buhay nila dahil sa balita ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang Diyos po ay pumasok sa mundo natin sa pamamagitan ng virgin womb at lumabas siya sa pamamagitan ng empty tomb. Pero tatandaan niyo po mga kapatid, kung wala po yung empty tomb na yon, baliwala yung miracle ng virgin womb. Baliwala po ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan kung walang Kristo na namatay at muling nabuhay dahil sa ating mga kasalanan. No? Baliwala po yung mga bagay na yon. Dahil po sa Panginoong Hesus, tayo ngayon, dahil nagkatawang tao ang Diyos, tayong mga makasalanang tao ay nagkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi po dun sa John 1 verse 14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. At itong nagkatawang taong salita na to, ang dapat sampalatayanan ayon sa John 1:12. Ang sabi po sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao para tayong mga tao. Kung sasampalataya tayo sa Panginoong Hesus, ay magiging anak tayo ng Diyos. Dahil sa Panginoong Hesus, posible na muli na tayong pwedeng maging tunay na kawangis ng Diyos. Maraming regalo, maraming pagkain, ngayong Pasko, maganda po yan. Pero yung walang hanggang regalo ng Diyos, yung walang hanggang buhay, yung buhay na walang hanggan, dahil sa Panginoong Hesus, hindi natin maipapantay ano man yung matanggap natin ngayong Pasko. Natanggap nyo na po ba yung regalo ng Diyos na yun? Natanggap nyo na po ba ang Panginoong Hesus?
Kung si Kristo ay hindi ang tanging pag-asa ng kaligtasan nyo hanggang sa mga sandaling ito, kahit magbatian pa po tayo ng Merry Christmas, walang saysay ang pagbating iyon. Kung ang patuloy na inaasahan nyo po ay ang mabubuting gawa nyo, ang pagsali nyo sa isang grupo, ang sarili nyo, o umaasa kayo na baka naman someday, fair naman ng Diyos, baka sakaling kilalanin niya naman yung mga nagawa ko. Malinaw naman na pong sinabi niya sa salita niya, ang ituturing lang niya o ang binigyan niya lang ng karapatan na maging anak ng Diyos ay yung lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Sana hindi po natin malimutan itong mensahe na ito habang pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan. Ang Panginoong Hesus pa rin sana ang maging sentro ng ating pagdiriwang. Merry Christmas po ulit mga kapatid at God bless sa inyong lahat.